Hello, good morning everyone. So we're here at Davao Alliance College Incorporated together with Pastor Rico. Hello, Sir Rico. So we are from Christian Colleges of Southeast Asia, and we prepared some questions here. First question, sir, is what led you to pursue a life of missionary work, of actively practicing the Great Commission? Isa sa mga nag-meet ako to pursue missionary work and actively practice sa Great Commission. Nakita mo muna ko mas daghan ang nag-work sa ang need sa mission na kung tayo. And then, naging mga churches na enjoy na lang sa local churches. Wala kayo group sa mission. Kaya mas daghan ang reach out sa mga galing, mga tribal, ang mga ito na ito na unreached people group like mga Muslims, wala, di pa ayaw ng local history. Naaman mga nila. Kaya, pinasahig yan sila na grupo sa mga tao. Hindi pwede atong naandar yung papagi sa mission atong bumitaw sa kanila. Na-challenge ko na maging part sa mission. Practice of Great Commission. Nakita na po ang need sa mission ng Bulacan. Okay, sir. Thank you, sir. And for the second question, sir, is how did you discern God's call to serve in the specific area or community where you are now? Nagsugod ni ko itong during my internship. Doon Lord na balik ko itawag sa mission. Pero asa man na specific mission, design ko na full-time work sa Muslim. Pero nag-struggle sa at the same time, kailangan sa mga Muslim work na susuot. During my internship, part of my internship sa Iligan, sa mga community sa Maranao, notice na po na okay siya, nasikli man po, asthmatic. So, nakulog kung itawag ko na dito, nag-survive ka ako kay sikli man po. So, nag-struggle ko for during my internship for 10 months. Full-time ko sa field yun, kauban sa mga missionary, yung Pastor Lad, Buluntad, Adil Buluntad, naman silang mga workers na workers sa Liga. Maging part ako sa ilang team as workers sa mga Muslim, Maranao Muslim. Nag-struggle ko, pero ang ginawa ng istorya na hindi ka kinahanglan kung umaanto sa field. Ang akong role is, as Bible school teacher, na ako'y part in preparation sa mga future workers. So, ang akong subject area ito yung commission. So, through that, by teaching my students about mission 1, mission 2, which is, mission 1 is about sa Bible, the mission of the Bible, and second, mission 2, meron siyang mga uploaded na pag-work sa field, principles of mission application. So, na-challenge ko nga, through Pastor Lali mo siya maging partner ka sa mission. Dili man tanan, nahinundong ko sa bisulti ni Pastor Lali, dili man tanan sa gera, nasa frontline. Kani siguro frontline sa gera, pero may supply of workers, training sa mga workers para ma-reinforce sa needs of people na ay sa planning, na sa reinforcement ng tanang ng tao. So, na-open akong mind na I have to continue my ministry sa DASIC as teacher sa mission. Because by doing that, I am producing future workers and supporters for mission. So, na-challenge ko, nag-ampo ko, so I'm doing my best sa pag-andam sa ako ang pag-update sa mission. Sa ako dahil para matutundo na ako ang mission. What are the main challenges you face in sharing the gospel in your mission field? Isa sa mga challenge na kaya tumagod na, nakasulod naman sa community. Nagayin ko
sila diri gatong sila kung may mga problema. Maaaw nung mga area ganyan. So, magpala opportunity ng extending. After sa pandemic, napansin mo ba na danahan kayo mga nisulod na nalaing tulibo sa Muslim. Also, Maguindanao, Maranao. So, lahi-lahi ang ilahan. Kung dili pa na sila pwede nga mag-stay di ay in one mosque. Maranao, nasa sila yung mosque. Maguindanao, nasa sila yung mosque. Kaya naman sila yung nagarbo sa di ay. So, kanyan to sa wala pa yung pandemic, ang relationship na mo sa mga kalangan, kagan, duha lang ka mosque ang naa. Later on, na-split sila, nagdugang o, church split, di hapon na mosque split sila, nagdugang o additional mosque. After sa pandemic, resolve na tayo, daghan na yung mga mosque. Ang challenge na kumaguna mo, sa daghang mosque di ay, ang spirituality sa kalugar, mas lisod ka mag-penetrate sa ilahan. Okay, isa na sa mga indicator, ito ni Pastor Vlad, which is Muslim worker na ito sa Maranao. Isa sa mga indicators na lisod ka musulod, kung dapat mga mosque sa sulod. Ang spirituality nila, awareness sila sa Quran, awareness sila sa Christianity, ano ba. So, lisod ko niya, nag-try ko mong balik. Pero wala nito kabalik pa kay mula ang dating worker mo dito, introduce ko niya sa mga kagan niya, aron naglaylahin naman. So, pagsunod din mo din na, laylahin ng mga leaders sa mga tubangon. Ang Maranao, Maguindanao, Tausug, mga isog mo sila, ang itong kagan niya, mura tapos sila, peaceful sila. So, wake up ako o kanang relationship sa ila. So, nag-struggle ko after pandemic, saan ako na makabigat ko relationship sa mga community leaders nila, mga religious leaders nila. Kaya nga po relationship sa na-build up sa mga kagan lang niya, namatay na ang community leader na mo. Isa sa igo sa pandemic, sa COVID. So, wala na ko'y contact sa sulod. Ang yan pamilya, outside sila sa community, kuhaan sila sa ilang lugar sa buhay. Struggle tayo, saan ako pagkali. Pero nga may desire na naman, with my student, kaya every time sa among practicum, gabisita sa community. So, sa karon nalimit ni amo ang practicum mo sa mission, dahil na ngayon. So, how I wish God will open the way na ang dami dito sa bumalik ng community. Can you share a memorable experience or witness concerning with your medicine? Ang imam, community leader sa Sulod, si Saidi, Imam Saidi, nangatag siya testimony na gusto mo siya na hindi siya ng pangipaniba, buday. So, among giungan is, katag adto na mo, lakaw lang higay kong dali. Kapatubo niyo, ganang pumaan din sa kamingay dali. Pinaputol na mo ang kamingay, nagdagko na. Tapos, every students, magdala niyo dito pagpumaan sa kamingay. Itanong na mo, every time mo tanong niya, ang tuhan mo. Tanong na mo, naa sila, nagtabang sila pag-indo, mga people. Ang imam, nag-testimony ito, hindi pa si Imam Saidi. Na kung kami magtanong ng kamungay, hindi na hindi. Pero ang tanan niyo magtanong, nag-hindi. Kanya katong mga tanong, itanong naman kayo na naman ni estudyante, kitagaan ko o kanang opportunity ng tanong mo sa katulong siya sa pagod. So, nagkatanong ni Kamoy, hopefully na Kamoy magpag-prevent sa solution. Okay, sige naman pag sa karoon na sila bagong structure ng gobyerno na may muraong diet yan ibuhat. Pero kanian ito sa akong time, so every time mo baha sa Bangkiman River na guba bilang community ng kagamay ba. So, sa panahon mo kita nung
daghan ko lang mga nakatabang na mag-preserve ang community nga dili mo itong pagtanong na mo ng mga kahoy na nakatabang kag na-prevent kadali ang community niya yung mga limang na kailangan yung itanong niya na mag-benepisyo community. So through that, naging ka ang relationship. And then, within anytime sulod nila time sa community. Isa sa kinakita na ko dito, i-open sa inyo yung opportunity ganyan. Before minisulod, na ay nag-work sa pastoral, na nasa Tiyan San Garon. Nagpuyo sa community, before minisulod mo, na ay kinder school sa sulod. Nagka-problema siya, na ay problema niya sa Koreano, kaya supporter Koreano. Ang problema sa Koreano kay i-pag-usalihan niya ang mga Muslim kilala niya sa boarding house. Kaya na nagka-problema ito, padala niya Bible, so nagka-problema ang community. Kaya nakita mo ba na ang imam na damay si imam society, may antong diri, nagpa-pray siya. Ingon siya nga kung matubang siya sa kanadyan community nila sa mga religious leaders sa Davao. Ipatawag siya. Ingon siya kasi daw bawang magod sa ilang magpasulod ng Bible, magpasulod ng mga Christian, siya gitanaw mo niya. Kay naghatali yung scholarship. Ingon siya na tabangin ko kampo na makasurvive ko ani. Kaya kung hindi ko, mapangat ko na guilty ko, sige, panusahan ko nila, patsyong ko nila. Kaya, buhay ako pamilya. So, kaya po anak ko siya, they come up na resort, kali hindi, nagbisita ko sa yahay. Salamat kay hindi nila ko desert ni Iwan na death penalty ang buha. Kaya lahit mo sila basta gini pasudlo ni mo ang Christianismo sa sulod niya na ay mga na-convert na that is ground for jihad. So, lato mo pagkasulti instead na patsyon siya sa ilang grupo judgment ang gihatag sa iya nakabayan siya nga with the warning na kung nakita mo pa mo sa muna ng death penalty na hatag sa iya, ang sentence sa iya. Muna nga pagsulod na ako sa community, may hatag na sa warning, yan ito dili sa balay, dili sa campus with the leaders, hatag sa assurance. Kaya na, sa ba yung tuyo, aversion or hinapan na guilt? So, deklaro na po sa community namin is the civil court, lingkod na yung meeting. Ang teacher na ito kayo kay door, mga teacher, mga nag-surprise na ganyan, mga teacher ito, nagko kayo ng teacher. So, akong deklaro sa ilahan, no conversion. No conversion nito po. Ang amo in the rights to show you the love of Jesus. And then to allow you to experience the love of Jesus can enjoy. Yes, naman sila. So, just the time, open kami, bisita sa community, punahin mga sobrang na blessing din gigan sa tagagawas, tilata, mga coffee, ang mga ginagawa nito. So, para sa kuha, ang pag-build up sa relationship, nako sa community, with the leaders, nako na lang ang milagro niya. Nakita na ko ba ang kamot sa Ginoo, sa mga ang kamunday mabuhi, ang tanong mo dito, mabuhi, nakatabang sa community ang relationship kami. And then, nakita na ko ba, answer sa prayer, ito yung struggle. Nagitubag sa Ginoo, survive siya sa itong ipatawag sa community sa mga scholars dito sa Davao. So, ito lang ako.
how do you balance addressing spiritual needs with meeting physical and social needs in your community? Antonis community, una, mamita mo ang ilang ilang mga spiritual needs by dili ganang individual gani ganang kuha ko sa mga leaders, istorya ko sa mga leaders, which is nakabida ko preach. Hindi man ta pwede nga mag-evangelism dito, magdalang tracts, hindi pwede magdalang Bible. Ako ka ng mga panahon gani nga naasol sa crisis, like ito naman po ng population, siya mismo niya to. So, opportunity na share ko sa iya outside sa community. Hindi na siya nanti. So, opportunity to share na ko siya ang mga leaders. And then, nakita na ko ang akong sharing sa iya, yes, siya ginashare kay Ima man siya. Ginashare niya sa community. Mga story ni Jesus, parang so, through our conversation, sharing namin, ginapaambit niya sa mosque every time na buwan siya. So, nakatabang ko sa conversation, sharing, nakatabang sa iya, in building up sa iyong sermon. 5 times a day, nagsimba sila. So, at least nakakontribute ka. Wala ako nagka-direct share sa iya, through sa akong relationship, sharing na mo sa iyo. Naka-communicate siya sa community, nagka the whole community within sa iya, sakop sa iya mosque, nakabati, na-share niya, sharing. Kaya wala man naging na-reject ang story ni Jesus sa Arbor. Sa ilang need sa physical need nila, naghahatag yung lecture din about kung saan benepisyo sa kaning taon na ito malunggay. So naghatag niyo ka ng mga pasakon, na-explain naman sa ila. Ang mga estudyante, naasla yung mga grupo sa people, bata. Through picture, in-educate na mo na malunggay, equivalent sa malunggay, kung kaon ng malunggay, kung equivalent niya, pila ka po carrots yung kaon mo, pila ka po na vitamin C, at mga nutrition values pa. Yan, kung saan mo na kining malunggay, i-educate mo sila nga kung i-powder mo siya, i-dry mo siya, i-powder mo, sagol mo sa mga kaon niyo. So, using the internet information about malunggay, makatamang mo sa ilang physical. And then sa ilahang social life, actually nag-struggle mo sila kay maglisod silang sulod sa mga world life dili sa Quezano. Kung maranaw sila o Muslim sila, hindi siya sulod ng Biblia pagkatrabaho kay clients. This is discrimination. So every time, para magbuha-kuha kayo ng tension, inaraw na po ang estudyante, magdulang ng volleyball, basketball in the community. Mga yung people. And then, every time na gusto ko sa yung people, naghahatag ko positive kung mga concept ng idea. Dili man ka ng tao ang karintet sa inyo. Naay mga tao nga nagtuo sa inyo nga dili mo tuo nga naay discrimination, parehas tang tanan. And then, personally, sa level lang personally, kanang mga kailan ako na tabangan na nato ni sila kay makinahanglan mo sila tabang physically, at least na opportunity ka magkatrabaho. Isa sa akong gibuhat na ay mga scholar na naay problema sa repair sa computer, sa ilang laptop, na ay mga estudyante na kung nga maayo kayo. So, challenge ako sila na dali, paayon nila minimal amount. At least at the same time, naka-ministry sila, kaya kung sa gawas, mas mahal man tayo dito, they can control. So, naay one time ka anak sa imam, naay problema sa ilang laptop, siguro sa user. Ako, this is the only way na masuportaran na ito ang estudyante nila.
wala may tuition ito pero nag-struggle din si Imam Saidi sa iyang laptop, sa iyang anak kay problema ba? So, namin mga estudyante kaya tumayo tayo. So, akong i-challenge ng estudyante na minimal amount at least part mo sa ating ministry. And then, nasa may mga sagingan yun ha. So, ang among gibuhat kay dila sa community, gana-gana yung mga kurso sa atin, dahon sa sagingan na tayo. Ano nang ginakarga na po, ginatanggal na po na para matapanan sila, kailangan sila yung mushroom production sa area. So, ginagather na muna, tapos para ganito nila. So, we are helping them, tapos kung naay mga farmers sa sulod, nagabaligya o gulay, mga tutuli, palito na po. Kaya may na makatapang sila sa survive sa financial. Kung ba magbong na pang basta maranaw, mga sila mabaligyan, sila po. Ito sa mo, kami ang number one buyer nila doon. Every time ito, manok, mga putas, kami ang number one buyer. Challenge na mga kauban na. Palito na ito nito. Kining support niya sa ministry nito sa sulod. What strategies do you use to build relationship and share the gospel in a way that is cultural, sensitive, and respectful? So ako ang pag-build up relationship. So ang kanang hindi ka mo share sa spiritual side. Unahang ginagawa itong kita na ko ang need nila, struggle ko mag-ian sila. Ang imam, nag-share siya sa iyan, struggle personal, na mga lead ng community. Naay program diri sa Buan, kung nga may nang-aligi diri nga taga Cebu, nangataw free, kung nga eyeglass, check up sa mata, pabunot. So, ako gi-update ko siya, na the whole community makaanhi. Tapos, stricto man to kay na may evangelism to, bago ka mo adto dito na evangelism sa ako gihagyo ito nga. Bago ka mo check up, bago ka mo pabunot yung ipon, bago ka mo paayo sa mata, makagigit ka sa murag isa ka kwarto, ba murag counseling, evangelism. So akong gihagyo to, head nga, examited na ni sila, kay lahit na ni sila. Kanang mga mga pens na ni sila. So, i-honor sa nila na every time, dito sila mga dito, dito sila dito sa check-up, so, pila ka po ang daghan sa iya naka-avail sa free eyeglass, check-up, bunod sa ipon. So, programa sa DASI, programa sa may nag-anhi, gigamitan nga sa radio, naka-avail sila. Parang na mo build up relationship. And then every time, ko dito, never did kong mention about directly ba na about conversion. Ano mo, nag-istorya lang siya about ang imam, nag-istorya lang siya sa iya ng experience siya. So, ang akong ginagawa, nagbasa ko sa Quran, tapos ang Bible. So, ginatry na po na i-bridge ang Bible o ang Quran. Kita ang mga portion sa Quran na discuss about Isa Al-Masih. May chapter na nag-discuss siya about Isa Al-Masih, about Jesus. So, ginatry ko o itagaan ko o libro ng Pastor Lad, Muluntad, about how to bridge the gospel using Bible and Quran. So, dito magkakataon. So, every time mag-istorya nakita na ko ganing may opportunity to share Jesus, Isa Al-Masih, using the Bible and using the Quran. Kato akong bridge, kanang natural lang ang conversation. So, dugay ang mamatod ka sa imam, tapos yung sharing, imong i-bridge ang gospel, so it take time. Napansin ako, nakabitang na ko relationship katulad ng hindi ako natungal kailang balay, pag-offer na sila something. So, that would mean, nabitang na relationship. Kanya to, istorya mo lang ngayon na, ano lang, pero na ay time na, hindi ako kanyang agenda, hindi ako kanyang naon sila,
So, ito nga imam naka-side naka-bilang na relationship through that. Marabaw, mahimok ng culturally sensitive ba, hindi diritso. Kaya nakita na ko na Muslim opening mo sila ground for kanang jihad sa ilang mga declare sila ng jihad, hindi nakakasulod o ihan kanila kung maghimo ka conversion. Hindi man siguro direction pero indirectly na wala sila kapalo na kasi sa gospel. Like sa strategy kami sa Mingo Radio, again, wala sila mention about chapter, verse, just word of God in sharing it. So yan nasa akong illustration on how to preach the gospel, the Bible, and Quran. So yan ang conversation. How has your understanding of God or the gospel depend through your interaction with people from different cultures? Sa gospel, nakita ko na ito yung story ko sa gospel na ito yung demon-possessed na tao na nagpuyo na sa I think Mark chapter 5, nagpuyo siya sa cemetery. Here comes, dinay-receive mo Elia sa gospel chapter 5. Niabot si Jesus sa area, sa community nila, niya, di-relieve siya sa dautang spirito, no? Nag-transfer niya sa mga baboy. And then at the end, kaya nag-decide siya, Lord, pwede ba mahimo kung one of the disciples? That time, si Jesus naman ay 12 disciples. Katong niya yung taungan na, katong Canada yung community, Canada yung area, is Greek city. So, dili siya Hudyo. So, ang request niya, sige ko pangutanan, request niya is, Lord, pwede ba ko mahimong ika-third ng disciple nila? Si Jesus wala siya ko tungkol sa gospel ng Mark. Ang gingon ni Jesus, go, tell your people, kung sa imuha, sa ganang sa imuha. Kunya, ang gospel, padayon rin mo nito, niagtog siya. He went to Decapolis. And Decapolis was 10th city, Greek city. So, ang lugar niya, katong lugar niya, ika-10th city dito. So, niagtog siya sa 10th city, neighboring city, Greek cities. Kunya, ang comment dito sa last portion sa Gospel, Mark chapter 5, and people were amazed. Nakita ko dito ba? Masa mga yan, wala man siya about Bible, wala man siya knowledge about scripture, wala. Yan dito is testimony. And then, later part, kita na ko ba sa Gospel na pag-abot ni Jesus sa area, ang mga tao open na, may naanang yung testimony nga, o nangyayari kay Jesus yan pinabot. Nakita na ko ba, mga tao meron na amazement sila is because na-amaze sila kay walay tao that time na makasurvive sa sakit sa tao. Pumatay na lang siya, yan ang nangyayari. Nakita na ko, people were amazed because may miracle yung pumatay nila speak of their name. Yan, sa mga itong message niya, personal testimony. Nabutang sa kuna mo ba niya? If I will spend time with Imam Saidi, sharing stories in the Bible, someday, he will become a living testimony, living missionary to his own people. Hindi necessarily nga mo, ato di ko dito share sa iya. Pero sa aming conversation dito sa ginawa, he will become a missionary to his own people. Kung na person authority nila sila, mga leaders. So person authority sila, na may mo silang missionary to their own people. Nakita na ko yan. Kini yung mga Muslim, hindi mo sila madala kung sila naman sa gospel. Pero kung ma-experience nila si Isa ang Masih, si Jesus Christ, personal sila, kung yan makita nila po yung Jesus, experience nila, they will surely become one of the disciples of Jesus.
to their own people, missionary to their own people. So, katapang sa Quran, Mark chapter 5, itong story sa itong dalawang possess tao na not necessarily want to be ka sa ilaha. All you have to do is to compare those people to Muslims na makailangan nila si Jesus in a personal life, and they will experience the miracle. And they are the best missionary to their own people. Kaya sa akong random sa gospel. Kaya, dili siya pinagos dahil siya sa pamaagi ng sa simbahan. Mura siya o kung kantang mga tao kanang bato sa kalugar, kanang shielding tayo, kanang pag-listik mura siya o kadili dahil siya ilahi yung hindi mo pinipapalik. Kanang ito. By doing that, respeto naman ng kultura, respeto naman ng religion, mabida po yung relationship sila. Kanya, dawat yung kanila. Although, kapag sila pastor ko, teacher ko dili, hindi na sila maglalagin. What changes or fruit have you seen in the lives of those who miss their everyday needs? Kana ko ang bunga in the lives ng mga estudyante. Before man ko yung mga ito, nag-istorya mo sa klase, hindi siya about the pastors. Lalo na itong mga estudyante na ko kami sa Cotabato, ay Bungo. Ano sila, basta-mas lang gani, traitor man sila, ano ba, mga negative kayo. Ako mo ba? Kanya, after na nabisita mo dito, makipitan mo lang ang nanin sila, ay allow ng istorya. And after sa mga visitation, like, walay sharing sa gospel, walay Bible, walay just ginagawa lang, anong bigat ito. Then after that, pinaprocess na ko ang mga estudyante. Ano siya ba? Siya dito dahil kinakot ko na base sa among relationship, sa among siguro may balik ito na kausapan. Yung taopat, kaliman dito. Kaya, bisita ko dito, tanong niya. Kaya daw nang nagto dito, tanaw mo ito. Kaya ikutin mo ito, itanong mo, mga bulungan, kaya daw namang bisita, istorya ng community. So, practice ba? So, may doon ay relationship. Nakita sa mga estudyante lang. The process mo. So, kasi tingin sa mga estudyante siya. Hindi na tinatsyag mo na ang mga kapanan sa akin, kaya nga sila naging positibo. Kanya, nakita sa na po ba, sa line sa mga Muslim, mga young people, negative kaya yung natanong mo sa tuwa, sa mga Christian, sila, and then, kita sa nila ba sa Christian yung nanin ng ribunto. So, kita na mo, muna akong chapel, mag-ribunto din. Wala na tipo, pan sila, kita ng Christian na ribunto. Diyos ko ba, na-cross din na, nakapas Jesus, na-cross, pero wala si Jesus, ibuti naman si Jesus. Ako sa liting siya. And then one time itong na-experience siya nila katong medical mission na rin. Kita nila ba? By allowing them to go through sa hindi na itong evangelism room, go through naman sa live room. Kita din nag-respect na naman sila. Personally sa kuha, na ay change. Kanang fulfill na word, kanang kini mga tunga na usually hindi sila reach out. Dili tungod kay dahil sila gino. Pero tungod sa ginawa sa mga Christian ba? Siguro one of that is katong gera dito naman sa mga Christians. Ipigtato ko sila. Kay giling ko na community, mga ima-react na sila. Every time na naay gera, you remember ko na may rap na gera, daghan sa ilang mga papa, mga anak, wala nang nakabalik tungod sa gera sa contribute ko din sila. Kasi may gera, every community, magdala ka dito mga young people, mga able din yung mga tao na participate sa gera sa inyo. Di ba na yung sa times, panahon ni era, ng gera, di ba nila ang military na to? So dahil yung mga wala nakabalik, kato nagdugang ito ka ng
talaga yung kasuko sa ilang. So, ang na-change ako na una, nagkaroon ako na biktima sila. And then, biktima sa ko. Biktima sa ako mga estudyante. All we need to do is healing by providing them healing. And why do we do this? Kaya nakita na ko ba sa book of Revelation? Ito yung ganyan ni Jesus sa ni John ni Beloved. Ito yung niya sa I think chapter 5 verse 9. Katulad din sa before the throne of God na ay mga magawas ng mga tao before the throne of God, nakanta sila. Ayun siya from every tribe, every people, every nation. Wow! Nakagilay maranaw, nakagilay tausong, nakagilay Maguindanao, nakagilay Kaangan, yung mahimong believer before the throne of God, na mahimong anak sila. Na-appreciate ko ang yun ni dinakop ni Sir Genova Kanunay. Itong si Willis pa. Yung si Willis. Naadaw 3 witness, naadaw 3 surprises in your life. One is, itong mga tao na mabot ka sa langit, itong mga tao expecting mo, ito sa langit. Wala dito. Ikaw ba? Surprise ka. Itong mga tao nag-expect mo, wala dito. Dapat, tuwa dito. And one of that is mga Muslims. And then, ikatulo, ma-surprise ka, nanong tuwa ka dito? Personally, hindi mo na yan. So, cancel mo ito ikaduha. Itong mga tao na wala nang expect mo as tuwa dito. Nakita na ko ganing si Jesus mismo na sulti. Napansin mo sa gospel, itong right after ganing sa story ni ito ganing servant gani sa centurion, nag-iari ng Jesus, nag-comment sa Jesus positive sa centurion, then i-comment sa Jesus. Dili lang to siya mao. There will be more Gentiles from the west, from the east, na makigsalo sa ginalian sa ginang kauban ni mahal niya Isaac. Ito pa, ang gisulti ni Jesus, ang gisulti sa Revelation, na there will be somebody who will come out from every nation, every tribe, every nation, every language. Ipakita ko sa Panginoon to encourage me na mag-say ng Panginoon. Nagiging tulong lang. I can remember akong picture sa Mishra na yung pala ko isa sa mga teacher of theology. Ngayon siya. Nano maglisod-lisod man ka, mangita man ka o Muslim work na may sayon sa mga churches. Mga ka mga discourage sa insulti pero ang word ni God. Ang challenge ko, kung yung lisod, yes, lisod. It will take time. Lisod tayo na mo. Reach out kailangan. Pero dito na po ang reward niya kasi ang reward niya na may nagkakontribute sa pastor. So, hindi na para now, magdalaw ng Islam, ng gadan, ng mahimang believers before the throne of God. How do you measure success in Nakita na ko ang mga estudyante pero hindi na sila sa mga estudyante ba, mga feedback, alimbawa ka na yung mga alumni. Ano ang mission ninyo? Ano sir, kailangan kanito ang application sa mission sa local church days. Kanito ang prayer is, nakatuyo ko sa simbahan. Among prayer, natulog lang sa church needs, sa pastor's needs, sa member, kasi nalahit. Aping ng mission, every prayer meeting na muna ng mission. Ang kuha ng about mission. So, saan nagigamit ninyo? Ang Joshua Project. Kaya every day na pray para sa Muslims. Sila ito ng prayer for all nation. Sila ito. So, gina-challenge na ito ang mga estudyante ng local church na participate sila. So, kanya ito ang
mission para sa ila, every October na sa life ng every October na mission month. Para sa ila, ang mission month really, pang hindi lang kayo na sa month sa October. Mission month, mahimong sila, mahimong part sa ila every week, tulog ko yun. Kanya, nakita na ko ba na ang participation sa mission, sa mo ba mga students, hindi naman ang tanan, pero sa sir, sa mga imuhang project sa mission, nag-connect kami sa Maranao, hindi lang kahit wala namin sa Maranao, wala namin sa Kagan, kay close kami na close ka doon, hindi na kami pero nag-open up ni sa Badjao, kay Pastor Bong Pacheco, which is binisariyan siya, nag-work siya for 28 years to 30 years sa may boulevard area, may community sa Badjao. So napaka-project na kay willing mo share sa katampo na mo. So, dito na ko ang response na naman. Wala ako sa challenge pero nag-message ko lang, sir, today lang sir, kung ako project tao sa mga project na susunod, hindi nila yung tama. Ngayon, katulo, diri sa sulod na kita na ko ba na ang mga estudyante hindi ay negative ang mga pagkakaw. Ang kaluoy, makita na nila na siya. So, ngayon ang mga dadalong siya sa community sa Badjao, mas nakasabot na sila, ang Badjao muna na. Nakita nila ba ang Badjao, wala rin opportunity niya mo mag-avail sa mga scholarship. Kailangan sa ila, wala may birth certificate. Hindi sila voters. Nakita nila ba na kung doon natin balaod na bawal mo hatag sa mga street. So nakita na ko ang hard nila ba? Na-share na sila. Nakasabot sila. At the same time, nag-attract sa community, ginatabangan din sila na ganing as much as possible, matabangan sila kung saan mo ma-share sa ila mga libro na madali sa community na sila mga kinder school dito. So kung saan mong dating eskwelahan na rin ay mga sobra-sobra ng textbook sa open batang school na pinadala naman dito para at least na i-material sa dito. Ang Koreano naman sila ay tutorial dito. Kasi, so ang mga estudyante ang pinadala dito, kita na ko ang response nila. Kita na ko ang kanagaling ang mga Badjao. Ang pinakalibo na mo ka ng tanang ng talentato, galing ang mahal ng talent kayo magupit, ang ginagala dito, magupit na ka. Kaya bago magupit, ang mga Badjao, itaagi na mo ka na galing magsulod sa mga kuto. Kating, kayo magdinakpan ay kuto naman ito. So, ang uban, pero ang uban, nag-enjoy sila. Ang uban, ang mga sama, iniwan nila. So, nakita na ko ang estudyante, although pero pagbalik, pinapasis na kung sa may experience na, so, paano na sila matawanan? So, malahi na nila attitude. So, ang personally sa ko, mas ma-appreciate na ko ang opportunity natin sa ganun sa ko. And then, sa mga estudyante, kita na po ang ilang change sa ilang mindset. Yung mga pinag-importante yung change sa ilang mindset. All the more na value na po ang friendship ng mga ministry partners ng Pastor Bong Pacheco. At saka among mahilo din so, gagather niyo mga bugas, ngayon na po na para maging sustansya ang pagkasong para sa ulo na ito ganang powder na kanang powder na malunggay para at least naigamay sustansya ang pagkasong sa ulo. Dahil nagtuturian mo dito, pero gibuhat mo na during sa practical mo sa mission.
gino-offer na lang niya sa ating mukhang mission ako dali. Then community development po ang gina-gaantig isa na mga mission for the community development work ng Saktikog. What advice would you give to someone considering the last missions or seeking to live out the Great Commission more intentionally in their life? Siguro magsugod sa prayer. Kita ako itong kaman na katunga mo ang mission na nag-intern ko sa Pasay area. Boundary sa Pasay, Paranaque, sa Maranao. Ito, hindi ko itong experience sa aming work permit siya. Start na itong nakampo lang. Prayer walk pa. Kita nila community. Kunya, di po ang distance sa kampo. Kasi Mexico, nalilog ko ng way to Cebu. And then, na-open din sa ginawang dalan. And then, ikaduha ko tambag is, kung na-open na ang heart, at gusto yan ang ginawang solusyon na nakay burden, hindi mo siya dapat sunod. Naisog na ka. Pero paamot mo sa community, hindi yan sa'yo. Maka-discourage, no, kay cultural shock. No? Isa sa mga bantayan mo dito sa iyang gidala ang mga membro niya sa simbahan na nagupit pa. I-organize niya, nagupit pa. Abot mo dito, nagupit na. Ito niya, ang pulot leader nila naman ito. So po, sino nagsabi sa inyo? So, actually dito walang paalam. So po, minahandok yung mga membro bakit mabukit ba? May nandito, may tension, may desire, may yapuan nila, pero negative na nila. Nagutan ako na, kung saan ato, ngayon siya. Kaya ito, ando niya ito, paano ka na, langi siya sa Bisaya, na ang pag-ministry, hindi dahil ka, bigit siya sa community. Muagin ikaw ka ng mga leaders. May communicate ka din sa barangay mismo sa community leaders. Ang tanong. By showing respect sa ila, kaya mga community leaders na rin mga political mga practices sa sulod. Gusto sila na sila mismo mag-announce, mag-20 points pa. Gusto sila mag-announce na, okay, na yung mga igsuunta, na willing, na tabang, so maling oras, so willing sila matabang, so pwede nga, dati mo pag-ibig ng mga anak, pwede mo siya, sila mag-announce. So, mga ilang kalatawan sa sulod, yan ang kasunod. So, we have to respect that. Nakita na ko, ikaduhang learning na ko, by doing that, kung tiktado ko sa sulod, kung siya nakita mo sila sa sulod, ito buhan ka nila. Kung sulod ko dito, wala, diritso ka na ka, diritso ka. Kasabahan ka, warningan ka, or magdalis ka sa kanila sa sulod, wala, depende sa iyo. So, may wisdom niya po. Tapos, ang pagsunod ko sa community, dahil siya, kailangan may feeding program. Sa feeding program, sa community, I'm talking about sa attention ng 10 months attention. Hindi rin siya pwede nga, kanang ang imong lutuan dito, imong sangin mo kung lutuan. Gastos ang community work dito, feeding program sa Muslim work. Ano man, you have to provide kanang sarili mo, lutuan, sarili mo sando. Hindi ka pwede basta-basta na mo dalawang mga spices nito. Kaya bako na silang karne, no? Kung ihaw ka manok, agi pa manok ka ng seremonya nila. Na kung sa una ay seremonya sila na, pero dito ko yung ma'am. So, ang nakita ako dito, to respect ang ilang kultura, you have to provide your local hero kay Dili's community, sablok mo, bilibigan sa gawas, di ka dito. Kaya bawal na sila na ay sa baboy, bandi ka sa baboy, bawal na sila. So para walay duda, gastos sa development.
So, kung ang local church, mag-need worker ka sa Muslim or mag-bidding program ka, dapat ang church, willing to siya ng tambang, dili na kay worker, mag-district worker, willing din ka na support niya. Ikatulong, kita na ko ang mission work, dili siya parehas ganun nga maraw, sinunod ko lang dili nga na. Sa among grupo dito, kung siya kanang ang person na mag-share ito pinaka-head na mo na siya opportunity na mauliyo sa boske. Pero sa boske, tagaan siya opportunity na wali ang hindi na-share dito about parable ni Jesus. Kasi kumain mo ito sa Tagalog, explain mo sa Tagalog, lipa yung mga tao. Wala sa kabalog dito sa Bible. Kaya ang Muslim na ay natuo sila sa New Testament sa story ni Jesus. Kaya angel, gospel ba? Angel na sila. So, ito mo sila sa story ni Isa. So, ang parable ni Jesus tama na sa story ni Jesus. So, dalit sa ila. So, ang pag-share sa gospel, hindi siya tanan mo na alay in charge na ako kay siyempre sa mission sa Church ng Dakota niya ako training sa Bible School sa Shikayna evangelism. So by nature evangelist kung share ba yung gospel kung dito di ka basta kung share ka sa gospel maguba ang ministry. So for the sake sa ministry na preserve kung gano'n yung kumula yung naligo ka dala Bible, sa ganyan ang imong cellphone, dapat walay app sa Bible, dapat ang imong mga Christian. So, kasi hindi na ito bantayan mo na wala nang dili pwede mo, like cross, di ka pwede magdala ng like cross, ano ba? So, ako kanya gospel. Ano ako trabaho, nagpando ko, pastoral dito sa AGS. Ako trabaho, taga-Hindo sa mga may samad sa pigil, taga-Hindo sa dalungan sa mga bata, kanang pahimuko mga bata. Gusto rin na sila mga samad sa ulo, kanang ano ba? So, patibayan ng Chikmura. and then, why I'm doing that, nakita na ko ang value galing. Every time mahawiran ng bata, why nag-imuti ka, you pray, Lord, open the heart of this boy na makaila siya sa inyo. Every time, nalipay na ko okay, para makakonect ko sa pamilya, naman yung mga gagmay, ngayon, nag-serve kami ka ng food sa ilan, ng ugaw. Ihatog na mo ng bata. Door-to-door delivery kayo. Pasok mo ng mata. No? So every time mga tulong silang balay, nakita mo yung ginikanan, hindi na kumatas yung ginikanan, kaya lahit mo sila. Dapo ko, Lord. Tuguting yung ginikanan niya, one of these days, makatila sa kaisa ako siya. Wala na akong minister 10 months. Wala ko lang minister, mamuling kaya. Pero nakita na ako na value ng kumana. Sa gagmay ko kami, look, you are showing the love of Jesus. Allow them to experience the love of Jesus. And then, nakampo pa ka sa ilahan. So, nakita na ko, lahi ni sila. Ikatulo, you need to be very sensitive sa kultura ng mga. Sa ilahan, kultura nila, basta dili ka ibita ko, dili sila mag-offer something. Dito may mag-offer once mag-offer na sila, and I appreciate it. Pero once mag-offer sila, ligumang sa nahimong mong ibante, no? Ang mga sikmura. Kaya kasi hindi sila concerned sa kanang yung hygiene. I remember na ko, hindi kami mag-inom ng coke, no? Wala kang tubig sa community. So, ang gana na dito, kaya ang baso, hindi gamit ang baso, hindi mga baso. Tapos, serve na, automatic. Wala may baso, automatic. Lutong noodles, so, nakikita sila. So, kung mag-work ka sa Muslim, dapat physically ready ka. Nakatake ng vitamins. Nag-hindo ko sa ilano, hindo ko sa samad. Nakapag ko, naka-gloves pa po, naka-tool pa. Yung dito, nakita ko na yung
lang sa mga. Tanggal na ko ang gloves niya, hands-on yun, alcohol ko, of course, na po. Tapos sa kanto. Kung nakita nyo ba, masaya ko, inampita, ipisyo ba, tapos nakita mo dito, very suspicious na sila. Every time, share nyo sa ilaha, ang community leaders, galibot-libot, kanang down na ganit, hinda, kaon sila, mga member nila, tayo sila, gabantay sila. Ikabalo sila, ang Kristiyano, although na yung ka, hindi ka member, pero nakakaya ko suspicious pa rin. Sila ang kumpiyansa. So, nilang community, ng community leaders na naglibot, ang biyagir, ay, ano ito, binit, nag-spy. Why we need to be very careful sa atong content, sa atong text. Kasi nila mo nila ang text mo. Text is enough. May pagtanaw na ko sa atong text, ang transaction nila, pila ka pong armas, pila ka pong mga transaction nila. So, mahadlok ka, pero naging kalakalan sila. So, makakapit siya sa ating system. Thank you kayo, sir.